Okay, to good news para sa mga pro Duterte dyan. And eto na, ayon kaya Attorney Israelito Torion, may pag-asang makauwi si Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Pilipinas. Panoorin natin tong interview niya sa SMNI kung paano niya pinaliwanag yung mga bagay-bagay. Sir, final ba talaga yung September 23, 2025, the confirmation of charges hearing? Wala na ba daw yung magagawa ang legal team ni President Duterte para to appeal, no? Dahil masyadong matagal, sir, yung panahon na yan, considering the age of the former president. Meron. Sa ICC, pwede tayo makafile ng very urgent. And yan yun, yung provisional release niya, i-allege natin lahat ng mga reasons, medical conditions, no? Or the fact that there is no jurisdiction that can, although as a general rule, hindi pwede pa yan, pero isabi natin na may pending proceeding na kasi, di ba, na nahabol ko yung pag-file ng petition for certiorari sa Supreme Court habang nasa Pilipinas pa si Tatay Digong. Pero sila General Torre kasi nagmamadali, inalis nila sa Pilipinas kasi alam nila may pending case na at gusto nilang madala na sa Hague si si President Rodrigo Duterte. But so ayun naman pala, sila Attorney Israelito, Attorney Torion, gumawa na pala ng hakbang para hindi madala si Pangulong Duterte sa The Hague, Netherlands, But so on, ito naman si General Torre, talagang minamadali nilang maipadala sa Netherlands itong si Pangulong Duterte. That can be used as an argument that since jurisdiction was already acquired at the time when when President Rodrigo Duterte was still here, then the Philippine Supreme Court can still rule on my petition, although the Philippine Supreme Court cannot order the ICC to drop the case, but it can order the respondents. It can order the respondents, such as such as the DOJ Secretary, the DFA Secretary, to make the proper representations in the ICC that the rights of Rodrigo Duterte, President Rodrigo Duterte, were not respected, and were trampled upon while he was here, and that they can even make proper representations na wala na palang jurisdiction yung ICC. Mangyayari yan kung magmilagro tayo, magka-grant pa rin ng TRO yung Korte Suprema, or mag-grant din sila ng mandatory injunction, enjoining, commanding the respondents to make the proper representations with the ICC about the grave failure on the part of the respondents to accord Article 59 rights on the part of former President Rodrigo Duterte, and that their treatment, which was inhumane, would now reach the required standard as set in Prosecutor versus Dragan Nikolic, such that they can move there to oust the jurisdiction of the ICC. Such pwede yan lahat gawain po. Posible po yung mga legal moves na yan po. Sir, final so, ayun din na naputol na siya doon. Talagang, ayun pala, papayagang makauwi si Pangulong Duterte sa mga sumusunod ng mga dahilan, Yung malinaw dito na sinabi niya yung sa health, tsaka lusugan ng dating Pangulo natin, na talagang ayun yung ilalaban nila na maiuwi dahil nagtitik ng medication si Pangulong Duterte and wala siyang kasama doon. Ayun yung unang rason na ipapile nila sa ICC, dito sa International Criminal Court. And then ang pangalawa dito is yung paglabag, inhumane, sabi nga ni attorney, inhumane na treat kay Pangulong Duterte. Napanood nyo naman yun, yung sinabi ni General Torre na hihilahin niya pag hindi sumama sa kanya, at yung hindi paglalabas ng warrant of arrest. Ang daming linabag ni General Torre habang hinuhuli niya si Pangulong Duterte dahil nga minamadali ni General Torre si Pangulong Duterte na madala sa Netherlands. And sa mga susunod na mga araw, hindi naman natin
hahayaang walang mangyari, ano. At sa katotohanan nga niyan is sunod-sunod na yung mga rally sa Pilipinas, sa buong mundo, no? Hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo sunod-sunod na yung rally. Sa Spain, sa Canada, sa ultimo sa South Korea, no? Naglungsad na sila ng rally doon. And hopefully sa September 23, 2025, ano, mangyayari yung pangalawang hearing ni Pangulong Duterte, which is meron naman tayong mga legal counsel na malulupit, ano, sila Nicholas Kaufman, yan yung international attorney yan, ano, at si Harry Roque, which is part din siya ng ICC dati, and si Mr. Bingbong Salvador Medialdea, no, siya yung kauna-unahang kinilala ng ICC bilang isang legal counsel ni Pangulong Duterte. And kung mapapansin mo, ano, halos lahat ng Pilipino is gumagawa ng paraan para makatulong. Yung iba is kahit nasa ibang bansa, ano, alam yung ginagawa, hindi sila nakakasama sa mga rally. Ang ginagawa nila is nagsishare sila, no. Talagang ini-spread nila yung mga video ng mga ganito, no, para maging aware yung mga pro BBM na gumising kayo sa katotohanan, para maging pro Duterte na rin sila, no. Kaya huwag nyo rin kakalimutan mag-share, ano, share, subscribe at mag-comment din. And yun lang yung sa part ko, ano, maghintay tayo ng mga mangyayari pa sa mga susunod na araw at salamat sa inyo.